tayo ay manalangin. Hallelujah. Nakilang Diyos, ang banal na buhay. Lord, napasalamat ko. Salamat sa iyo. Ang picture at sabang na amin ay Lord, pinagkalo Panginoon. Ang dalawa ng mga pagkukulang, mga kahinaan. Yes, Lord God, para kami Lord palalaan. Sa kami ito, pinagkala kami na muli Lord God, pinipin mo kami sa inyong dakilang pangalan, sa inyong salita Lord God, para sa kami ito, Panginoon, patuloy na ang kamagan. Harap namin Lord God, maraming mga kami sa bilang tao, ang mga kakulangan Panginoon, di amin na rin ito Panginoon, para kami mapuno Panginoon. Para kami Lord God, makasumpong ng biyaya sa iyo Panginoon. Ayaw Lord God, ang aming mga kakulangan Panginoon. Lord, tunay na makapagka sa amin sa kami itong ng pananalangin Lord God, at Lord, kung paano sinabi ng kanta Lord God, na lahat ng bagay Lord na aming mga alalahanin Lord God, ay aming lamang Lord ilagang sa iyo Panginoon. Amen. Kaya sa kami ito Lord God, tunay nakahapagan mo kami, patuloy kaming lingapin Panginoon, ang iyong mga salita Panginoon, na magbigay sa amin ng comfort Lord God, bilang mananampalataya sa ulit panahon Lord God, na makalakad kami sa Lord God, na may katapatan Panginoon, makalakad kami Lord God, na may patuto. Huwag pangayaan Panginoon, na kaawin Lord God, ay dalawin kami Panginoon, bago tulungan mo kami Lord God, na lumakad sa salita. Lord, inanalangin din namin Lord God, na ay mga kapatid na wala pa Lord God, o wala pa silang ngayon Lord God, kapagan mo sila Panginoon, na Lord God, kung paano Lord God, pinagkalo mo sa amin Lord God, ang pagpapahalaga sa gawain ito sila man Lord God, kaya kung sa amin Lord God, na anumang bagay sa mundong ito ay tunay na walang hihigit sa inyong salita Panginoon. Amen. Lord, purihin ka sa gabi nito, tunay natin piniwala namin namin. Gawain tayo sa pasimula hanggang sa kapatid. Yes. Lahat ng papuri at pagkakila ay tanging sa iyo lamang, sa iyo Lord. Lord, siyempre, Amen. Tuloy-tuloy na tayo, tawagan tayo ng Panginoon sa siya kayo ng ating sumulator. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Tunay na walang ibang masaya sa mga oras na ito kundi ang bride ka. Masaya tayo sa salita ng Panginoon. Ingatan, kaya ng mga yung libro ng Panginoon. Awit tayo ng mga dalawang awit sa Panginoon. Isang awit sa Kiruki, kada sa Kiruki. My heart was distressed, and me all I am from, and low and tempting, where my sins has been down. I cried to the Lord from the deep, my pain.
salamat sa biyaya ng Panginoon. Mula sa putik, Panginoon, sa ating mga pagkukulang, inihain tayo ng Diyos at inilagay tayo sa bato. Hallelujah. Hallelujah. Na kailanman hindi tayo matitinag. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. We sing this song, I know whom I believe. Sing it. I know not why just one rose grace sweet had made known, nor why unworthy
nagpala sa gabi ito, siya po ang mauna. Ayan. Sino po ang totoo? Pero right? Okay. Pasalamatan si Lord sa kabutihan niya sa hapon. Tunay na pinapapunayan ko si Lord kasi kahapon kalawang ko tunay na napakabuti niya. Sa kabila ng maraming mga pagkukulang, nandun pa rin ang habang ng Panginoon. Gusto ko magpasalamat. Kasi kung ako lang ang tatanungin, parang ayaw ko na rin ng celebration ng birthday. Kasi parang binigay na yung Lord sa akin na parang kontento na ako na hindi ko na kailangan ng masasarap masyado ng pagkain. Pero siyempre yung marami akong mga anak, kaya nagpapasalamat din ako sa kanila dahil silang nagtitili na kami, kumbaga sunod-sunod na lang kami kung saan nila kami dadalhin. Kaya pinapasalamatan ko rin ang mga anak ko, na pinagpala rin ako sa mga anak ko. Bagamat may lagnat si Mati, tunay na alam kong ang Panginoon ang magbibigay ng kagalingan. Kaya gusto siyang awitan. Salamat. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong ginagawa. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa. Hallelujah. Di ko maihayag, taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. Salamat po Diyos sa iyong Happy birthday. Ako. Sino pa po? Happy na, happy. Hindi na siya birthday, happy na siya ngayon. Happy birthday na. Sino pa po? Ano pa? Wala bang asa to? Sa pala siguro, kung wala na, nakamatay sa pagkakaloob. Happy na pang may nalaw. Pwede kita gawin ito yung bisas.
tayo yung makapagpigit natin ng mga tagilang Diyos ang pagpanangaman, Lord God. Diyos na buhay, Lord God. Yes, Maraming salamat, Lord God, sa isang pagkakataon na naman, Lord God, na dinipin nyo kami, Lord God, sa araw ng pananalangin, Lord God, upang ang aming mga kakulangan, Lord God, ay may tama namin, Lord God, na maging karapat dapat kami, Lord God, na humingi ng biyaya sa magsalita, Lord God. Lord, maraming salamat sa mga dagdang araw, Lord God, na ang patuloy na habag mo, Lord God, ay napunta sa amin, Lord God, na sinamahan nyo kami, Lord God, na maging buhay na patuloy, Lord God, sa bawat trabaho namin, Lord God. Yes, Lord. Lord, nialapit namin ang thanks and offering, Lord God, na ikaw ang siyang magpaspas na ito, Lord God, na maging pagpapala ito, Lord God, na magamit lamang ito sa inyong kapurihan, Lord God. Lord, ganun din sa aming kapatid, Lord God, na tatayo, Lord God, ngayon. Lord, ikaw siyang sumama sa kanya, Lord God, na ang bawat lumabas sa kanyang bibig, Lord God, ay kung ano ang katotohanan ng iyong salita, Lord God. Lord, lahat ng ito, Lord God, ay aming samot dalangin sa inyong dakila at mapangyang pangalan sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo na kayo habang inaawit natin itong Halftime on Way, Lord. Halftime on Way, Lord. Halftime on Gaya po, Diyos, ng aming nawit mula sa aming nagpapalagay. Sakdal mong kalooban ang siyang maganap, nawa sa gabing ito, maging sa aming buhay. Lord, napatunayan namin
sa sarili naming kaparaanan, walang idudulot na mabuti sa amin. Ngunit sa kaparaanan mo, Panginoon, wala kaming kabiguan. Kaya Mang Banal, sa gabing ito, salamat po again for giving us this privilege to come to you into this place. Dahil naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang nagbigay ng dakong ito para sa bawat isa sa amin na tinawag mo upang, O Diyos, makafellowship ka namin sa kapwa naming kapatiran na pinanananahanan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Amang Banal. Tonight, Panginoon, batid mo ang lahat ng bawat isa sa amin. Batid mo ang bawat isa namin. But Lord, above all, we just want to bless also your holy name. Dahil ang bawat araw nagdaraan, Lord, wala kang pagkukulang sa amin. Maging sa aming mga kalabisan pagkukulang, naging tapat ka sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami nilagpasan sa bawat pangangailangan namin. Bawat kabigatan namin, ikaw nagbuhat, Panginoon. Kaya tunay, Lord, na marapat lamang na sa iyo lamang may balik lahat ng purihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat, Panginoon, ng pagpupuri at pagsasamba ay sa iyo lamang. Dahil beside thee, there is no one worthy to receive our praises and thanksgiving, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, habang nakatayo ang iyong balingkod, Lord, just use me mightily for the glory of your name. Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kapurihan sa iyo mabalik, Panginoon. I'm just your instrument, and I just pray, Lord, na huwag mong pagkukulangin ang blessing ng bawat isa na, Lord, nagbigay ng panahon sa gabing ito. Ganun pa man, Lord, sa mga hindi nakarating, batid mo ang kadahilanan, Panginoon. Huwag mo rin po sila lalagpasan sa kanilang karoroonan kung sila po, O Diyos, ay makinig through live stream, Panginoon. Dahil naniniwala kami, O Diyos, na hindi lamang ikaw ang Diyos ng malapit, kundi ikaw rin ang Diyos sa malayo. Salamat, Panginoon, and again, Father, sa buong oras na ilalagi namin rito. Diyos, we just want your Holy Spirit to move within us, Lord. Conquer our hearts, Father. Alisin mo po ang lahat ng mga bagay hindi ka nais-nais sa bawat sa amin. But fill us with your presence, Lord, because we believe in your presence, Lord, there is peace. At yun po ang hinahanap namin, Panginoon, sa aming buhay habang kami binubuhay mo sa napakagulong mundo na ito na aming kinagagalawan. Salamat na meron kaming Diyos na buhay na lagi pong umaalala at Lord, pumapatnumbay sa bawat sa amin. May you bless your word aming pag-usapan, Panginoon, and through your word, Lord, the blessings we desire, pagdaluyin mo, Mang Banal. This is our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God. At bago tayo maupo, mga kapatid, ay samantalin natin pagkakataon, tayo magbasa ng isang bahagi ng kasultan. Praise God. Sama-sama tayo magbasa. Kung wala yung Bible, nandiyan po sa screen po, no? Isang talata lang itong babasahin po muna natin. Yan. Praise God. Ganito po ang pagkasabi sa wikang Banyaga. For the eyes of the Lord are over the righteous. Pansinin niyo po, no one is righteous, not even one. But when we accepted the righteous one of God, we became righteous in the sight of God. Yan ang dahilan na pagka tayo kung tayo nagpapatianod sa salita ng Diyos, masumpungan natin ang ating sarili na tayo yung ginawang righteous ng Diyos. Praise God. And His ears are open unto their prayers. You could just imagine, mga kapatid, kung anong privilege nito. Pag tayo magpasagop sa Diyos, maging ang ating mga panalangin ay bukas ang kanyang mga tainga. Alalahanin natin ang Diyos ay hindi Diyos ng kabiguan, kundi Diyos ang katugunan sa lahat ng ating kainingan. But the face of the Lord is against them that do evil. Kaya kadalasan, mga kapatid, pag tayo nagpe-pray, we all believe na maging sa ating pagsusumikap ay nakakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod, kaya humihingi tayo ng tawad, nagpapakababa tayo lagi.
This is the word of the Lord. May God adds blessing to His word at malaya na po tayong makakaupo. Praise God. Isang magandang gabi po sa kanilang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa hindi inaasahan po, no? We are on the second half of the year. So, 6 months na iningatan tayo ng Diyos. Marahil iba-iba ang ating kinaharap. Iba-iba ang nagpabigat sa atin. Pero, ang biyaya ay hindi nagkulang. Natawid natin ang bawat araw ng gambala. Dahil totoong dakila ang ating Diyos na buhay. No? Now, masyado kong naging emosyon sa bawat araw. Sa tuwing, kasi ito, ayaw ko sana itong bigyan ng diin dahil para bang napakababaw. Pero naniniwala ko na makakilos ng malaya ang Diyos ngayon. Unang-una sa lahat, sabi nga ng ating propeta, God is a God in simplicity. Kadalasan, nai-ignore natin ang Diyos dahil sa simpleng buhay lang siya sumaroon, di ba? Pumaparoon. So, 2 weeks ago, nung tumayo ang ating kapatid dito, si Brother Jerry, ay dinala sa atin yung major mistake ng propeta nating kinikilala. Tama po ba? Two prayer meetings ago. Major mistake na nagdulot ng major consequences. So kung iugnay natin sa ating buhay, tayo nakakaalam kung meron tayong major mistake rin na nagawa, simula nung nakilala natin ang Panginoon. Kasi tandaan po natin, nung wala pa tayo sa ganitong gawain, hindi natin alam kung major o minor eh. Kasi ang alam lang natin noon ay may mortal sin, merong white lies, merong black lies. Di ba? Yun lang ang alam natin noon. Pag sinabi sa atin ng magulang, mortal sin yan. So, alam natin mabigat na yun. Di ba? Pero nung dumating ang biyaya ng Diyos sa atin, na pag-uunawa natin na regardless kung minor or major, parehas pa rin. Kasi, pansinin niyo po yung inaawit natin, I know I am the bride that He's returning for. Di ba? So, dressed in white, dressed in white, di ba? Ano to? Dressed in garment white and wrinkle-free. Kaya nga may church na blameless, wrinkle-free and spotless. Tama? Kaya kailangan makita natin ang ating sarili na patungo ron. Kasi ito talaga yung babalikan ng Diyos sa ayot gusto natin. Kaya napakahalaga na makita natin di lamang yung major mistake natin, kundi maging yung mga minor. At yun yung maganda. Kaya nga, ang pamagat natin rito is a pleasing prayer. No? Dito makikita natin ang minor mistake ng prophet na posible nakakaranas tayo rito at nagawa rin natin to. Siguro maraming beses. Pero isang beses lang nagawa ng propeta. Pero gusto ko, praise God, na mabigyan natin ng pansin to. Kasi, kaya, alalahanin natin yung title natin, mga kapatid. Yung title natin, A Pleasing Prayer. Inaawit natin yung pure heart. A heart that pleases you. Di ba? So, ibig sabihin, there's a pleasing heart. At Diyos ang nagbibigay niyan, ginagawa niya a heart that pleases the Lord. At doon lang manggagaling yung a pleasing prayer. Ayun ang gusto ko pong mangyari. Kasi nga, baka, tandaan po natin, we all believe that we are already sons and daughters of God. Ang sabi sa John 8:29, malinaw, wala sa slide, malinaw sinabi nun, di ba? The Father hath not left me alone, sabi ni Lord Jesus Christ. The Father hath not left me alone, but He is always with me because I do always the things that pleases Him. Ba? Kahit buksan niyo yung Bible niyo, ganun po sinasabi ng Scripture. Hindi ako iniwan ng aking Ama dahil ginagawa ko ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. So, hindi rin tayo iwanan
ng Diyos dahil pangako niya kung gumagawa rin tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Dahil ang Diyos tapat sa Kanyang pangako, pero sa tuwing ginagawa natin ang gusto natin, tayo ay lumalabas sa Kanya. Di ba? Parang isang inahing manok sa kanyang inakay. Pag may kalaban, di ba tinatawag niyo yung inakay niya? At tatakpan niya sa pakpak niya. Pero minsan may makulit di ba? Na sisiyaw. Pag lumabas, yun ang dadakitin ng uwak. Iba nadadagit Kung ito, kinukwento ko ito kasi sa probinsya, nasa bukid kami Pagtapos ng anihan, ang mga backyard ang naalagang manok, sa bukid yan Ang uwak din, nandiyan lang, nagmamanman kasi marami kaming nyugan. So, pag makita may sisiw, yan ang gustong-gusto So, malakas ang instinct ng nanay, agad pinapaalalahanan ng mga kanyang inakay at napapalayo man sila. Kung sila nakasilong, ay ligtas sila. Alalahanin natin, ang totoong kublihan rin ay ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo madagit ng kaaway. Kapag alam natin na nasa danger na tayo, malaya tayong tumawag sa pangalan niya, Lord, save me. Di ba? Yan ang pangalan niya, ginawa niya kay Pedro. Nung palubog na si Pedro, dahil nakatingin na sa alon, nung sinabi niya, Lord, save me, walang split seconds na delayed. Inangat niya si Pedro. Kahit anong estado ng buhay ngayon na meron tayo, just call on that, sabi nga, telephone to glory. O what? Di ba? Wala naman ibang telephone to glory na talagang, yung telephone nyo nga yan, madaling natatrap Pero when we call on the name of the Lord, yun napakainam. No? So, tignan natin ito, mga kapatid, yung karanasan po ni Brother Branham to, minor mistake ni Brother Branham ito, no? So, tignan natin, yung minor mistake niya. Yan. Dahil napakahalaga makita rin natin to, di ba? So, umpisan natin sa, 71 yun. Don't never let anything rise up and put bitterness in your soul. Kita mo, gusto ko inumpisan rito kasi makita natin mamaya yung mistake niya. So, minsan tayo, hindi tayo naging better sa mga tumutulig sa atin Tayo naging bitter Sino ba meron? Di ba minsan? Kasi humanistic nature ito. Mga kapatid, di po ba? Minsan, kaya nga sabi ko nga nung narinig ko yung dinidisqualify lang ating pastor sabi ko nag-challenge ako, come, let us reason together. Diba? Tingnan natin. Kasi yung nagdi-disqualify, kung magturo ka ng disqualify, sabi nga nila, isa lang turo mo, 4 rin yung disqualification mo. Ano yun yan naman sinasabi ng matatalino, di ba? Don't never let anything rise up and put bitterness in your soul. Mga kapatid, utos ito sa atin. Walang pinipili ito, matanda, bata, binata, dalaga. Tandaan niyo po ito, salita po ito sa panahon. Salita ito ng Diyos na dumaan sa bibig ng propeta. Don't never let anything rise up and put bitterness in your soul. Totoo Diyan nag-i-spark. Nangaral ang ating kapatid na may spark. Mabuti kung good spark. Pero kung yung spark mo, reaction para umaway. No matter how bad anyone ever treats you or anything, don't never, ibig sabihin, don't never put any bitter to them. Di ba? Huwag kayong magalit. Kahit huwag sasamaan loob nyo sa taong masama ang turing sa inyo. Don't be guilty of letting that thing anchor in your soul. It will grieve the Holy Spirit away from you. Ito, sinabi ito dahil karanasan niya. Yan ang tignan natin, maging karanasan niya. Why? Bakit nangyari ito? I remember saying something here 2 or 3 years ago that was wrong.
It was attorneys that called me and I went and my wife sitting there. Oh my headset feel like it's coming off. Talagang sumakit ang ulo. Ito yung tungkol sa hinahabol siya ng tax. Na paulit-ulit ang tanong. Normal. Ibig sabihin siya sumama na rin ang loob eh. Napagod na rin eh. Ito nga, sabi nga eh, sa patuto niya, dito pa lang sa start, ang sabi niya, I went back and they called on the phone and said, tell him come down this afternoon. Kagagaling na nga lang ron eh. Ito naman, binubuntutan na naman sa tawag. And this afternoon, kasi ang sumagot sa phone, yung wife niya, Sister Meda. And Meda said, it's the attorneys. I sleep outside the door. I said, tell him I'm not here. Tinuruan na si Meda na, sabi mo, wala ako. Di ba? Pwede pala yun eh. At gawa rin natin yun, di ba? Minsan kinukwento ko yung isang estudyante, nasa zero block kami sa West Rembo. Padilim na, 5:30 ng hapon. Ma, hindi pa ako makakauwi, nasa library ako. Hoy, nandito ka sa zero block. Wala ka sa library, huwag ka magsinungaling sa nanay mo. Galit sa akin nung estudyante na yun. Mga kapatid, praise God, nanay. Nanay mo yun, umuwi ka na. Tulungan mo nanay mo, ganyan. Galit na galit sa akin, nagdabog pang umalis. Nabuking. Sa lakas ba naman ng boses ko, hindi ko naman kailangan ng microphone. No? So, praise God. So, imagine nangyari ito sa propeta. At sabi niya, I sleep outside the door. I said, tell him I'm not here. She said, Bill. So, ibig sabihin, may reaction si Sister Meda. Di ba? And I said, tell him I'm not here right now. And I went out. Okay, pwede rin naman. Lumabas eh. Di ba? And I went out. Then I got out there and felt real bad. Siya rin eh, na-realize niya mali yung ginawa niya. And come back, and she told him, I seen it hurt her. So, nakita niya ang asawa niya, marahil nalungkot, di ba? Nalumbay, nadisgana doon sa pinagawa sa kanya ni Brother Branham. I went out to pray, for there was a man come in here and a little sick baby, and just as I started to put my hand on that baby to pray for it, something said to me, you're a hypocrite. Mga kapatid, napakaliit. Marami tayong nagawang ganyan mula nung tinanggap natin ang Panginoon. Di ba? Minsan, madali magdahilan. Pero ito, si Brother Branham nung time niya, may audible voice kasi na sumusunod sa kanya mula bata. Nagre-remind. Pero remember, the audible voice right now is the written, itong written message of the hour. Kaya nga kailangan natin magbasa para ma-remind tayo at pag yan nag-sink in sa puso natin, we are always reminded every time we come to a crucial moment na pwede tayo mahulog sa bagay na hindi makakalugod sa Diyos. Wala tayong excuses ngayon. So ito, ang sabi sa kanya is, tayo. You are a hypocrite. See, you know what you did. Imagine yung audible voice. And I said, sinabi ni Brother Branham doon sa tatay ng bata, Sir, I'm not worthy to pray for your baby. See, the Holy Spirit grieved in me, and there's no need in me putting my hands on the baby. You just wait till I go make something right. Imagine, mga kapatid, napakaliit na bagay. Minor, di ba? Kasi narinig naman natin yung major eh. May major consequence. Ito, napahiya si Brother Branham rito. Pero ito maganda, mga kapatid. Kahit sa ganung pagkakataon, pansinin niyo ang asal ni Brother Branham, which I believe, if we receive the same Spirit as the Spirit that dwelt in Brother Branham, then this is also should be the attitude. I went down and told my attorney. Imagine, pinuntahan niya. So, Pastor Natoy, nag-disqualify sa iyo para maayos lang kung marinig nila ito, puntahan ka rin. Para sasabihin lang mali ginawa nila. Pag hindi sila pupunta, mananatili ito na aninong sumusunod sa kanila.
Kailan ayusin eh. Di ba? Kasi buhay ka naman eh. Maliban, wala ka na sa mundong ito, marahil tanggapin ng Diyos ang pagluhod nila. Pero pansinin mo ito, pinuntan, I went down and told my attorney, I said, I did wrong. Ibig sabihin, kinonfess niya. He said, I thought you was gone. Sabi ng attorney, I said, no. I said, I caused my wife to say something that was wrong. Ako nagturo sa asawa ko na wala ako. Diba? I said, I'm sorry. I didn't mean to do that. I said, will you forgive me for it? Humingi ng tawad sa attorney. And ask the wife to forgive me for it. At maging sa kanyang asawa humingi. O, di ba? Dahil tinuruan niya magsinungaling ang kanyang asawa, pero napakatapang na mangaral. Ganun din. Because of this sticky nature. Sabi ko nga, mas malaki ang pananagutan ng gustong-gustong tumayo sa pulpit na mangaral kaysa nakaupo dyan ng mga kapatiran na weaker vessel. Kaya tama yung sinabi ni Brother Branham, maraming maligtas na mga nanay na hindi alam ang 7 seals. Imagine yun. Kasi kahit master mong 7 seals, pag meron kang maliit na ito, napakadaling magawa ang mga bagay nito. Minsan may kakatok sa'yo. Marami yan eh. Kahit sa kapitbahay namin na mahilig sa Bombay, kakatok, ay wala eh. Pero nung may pangangailangan sa Bombay, malayo pa lang yung Bombay, talagang nakangiti na sa lubungin. Pero meron nga akong tiyuhin na ganyan eh. Kumuha ng lutuang kalan at saka yung gasol. Tapos nung maningil ng Bombay, sa uli mo pera ko. Yung down payment. O ano nangyari sa tiyuhin ko, ay di maagang namatay. Natakot nilabsan ng itak. Okay? Hindi ako naghahalimbawa ng malayong tao, hindi kwento, tiyuhin ko ito. Matagal ko rin tinulungan ito. Pero nung ganun ginawa niya, ano nangyari? O di pinagdusahan niya rin. Mga kapatid, ito, sumasama kasi sa amin sa Christian, rin yun, sa gawain din sa Cagayan. Nagpabaptize din. Mahirap, mga kapatid, hindi biro. It's either we live by the word or we either reject the word. Wala pong itong, hindi, ang karnal pa rin. Hindi mo rin mapita ng Diyos. So, ang ginawa niya, and I asked the wife to forgive for it, no? So, then I went back up there at Green's Mill. Ito yung, dun sa may cave na dun yung prayer, niya. Diba? Yun yung prayer cave niya. Diba? Okay. Pumupunta dun, no? It was in July. Oh, it was a real still in the woods, and I had been in the cave all afternoon praying. And I went and stood on the rock out there, and I could look way across the hills, and saw pretty and leaves, and everything just quiet along about 5 o'clock, 6 o'clock in the afternoon, the summertime. Nothing been real still. Hot day. And I said, Heavenly Father, ito sinaysay niya yung panalangin niya dahil sa kanyang desperation. Heavenly Father, Moses, you stood him in the rock one time and you passed by. I said, if you forgive me for that evil that I done. Imagine, pag deny lang na nandito ako, nawala siya doon. Evil na yun. Imagine, napakasimpleng mistake. Pero evil na. Ano yung binasa natin kanina? For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against them who does evil. Ito, harapan na hindi tinugon ng Diyos. Diba? Imagine, isang pasyente lang na baby, sabi ng Diyos sa kanya, hypocrite ka. You know what you have done. Evil. Samantala, 100,000. Di ba? Maalala nyo yung 8 loads ng trucks, ng crutches, tumayo lahat ng mga nakaupo doon. Pero ito, isa lang, hindi pinagbigyan ng Diyos. Lahat tayo ngayon may kahilingan sa Diyos. Tama po ba? Paano lang kung eternal life ang hilingin natin sa Diyos? Baka hindi tayo pagbigyan. Di ba? Mga kapatid, kaya nga tayo na tinawag po.
Hindi naman nagmamadali ang Diyos sa atin. Kaya huwag tayo magtinginan ng pagkukulang ng bawat sa atin. Hindi ko alam kung kailan ka bigyan ng totoong, yung tapusin ka ng isang upuan ng Diyos. Hindi ko alam. Di ba? Kaya hindi tayo pwede magtinginan. Magmahalan tayo dahil walang itinuro sa atin na magkaroon tayo ng samanloob sa isa't isa. Kahit pag-iiwanan na tayo, meron naman tayong Diyos na kasama. Let's continue on the journey, di ba? So, yun ang sinabi niya, if you forgive me for that evil that I done, could you just pass by again and let me see you? Kita mo yung prayer niya, mga kapatid. Tonight is a prayer meeting night. And just over to my left on the side of the hill, there was a little whirlwind begin to blow real easy in the leaves. It come right down alongside of me like that and pass right down through the woods. Tinugon ba yung panalangin niya? Pero nung una, hindi tinugon. Nung tinugon, anong reaction ni Brother Branham? I just cried like a baby. Kaya minsan, mga patid, bakit meron mga luhaan na nanalangin? Minsan yung reaction natin, no? Mapapansin mo siya umiyak like a baby. Imagine, I went back down, I said, I know my sins forgiven me now. Diba? I know. So tiyakin mo rin kung pinatawad ka. Hindi lang basta tayo nananalangin, mga kapatid, kailan tiyakin mo. Tinugon ka ba sa panalangin mo sa gabing ito? See, always keep all roots of bitterness out of you. So, sa gabing ito, mag-inventaryo tayo. Walang pwedeng magmataas sa atin at magmalinis sa atin. In the sight of God, we are all equal. Ang kahinaan nyo, kalakasan ko, ang kahinaan ko, kalakasan nyo. Why? God is a God of variety. At nalulugod siya sa pagtatrabaho niya. Kaya hindi tayo pwede magmataasan sa isa't isa. Praise God. No matter what anyone does to you. Inulit niya yung umpisa, di ba? Sa paragraph 71. Just have God in there that will keep all evil away from you. Minor mistake. But God is serious to deal with. Hindi ba? Kaya totoong pinapakailaman tayo ng Diyos. Bakit? Bahagi kasi tayo ng katawan ng Diyos. Kagaya mo rin, masagi ka lang ng kunting dumi. Pakikialaman mo kung anong bahagi ng katawan mo. Kasi bahagi ng katawan mo. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo, kaya kahit sa maliliit na bahagi na kailangan niyang lilinisin tayo. Yan ang dahilan na sa pamamagitan ng salita, dito tayo nililinisan. Balikan natin yung scripture, mga kapatid, na sa 1 John 3:23, last ano ito? For if our heart condemn us, sabi ni John, God is greater than our heart. Naniniwala ba kayo doon? And knoweth all things. Praise God. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Imagine beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Mga kapatid, praise God, totoo ang scripture. Whatsoever we ask the Father in His name, that He'll do it. Kaya lang, mga kapatid, kung anak rin tayo, meron tayong, we are duty bound to obey God and to follow Him accordingly. Hindi po pwede na manatili tayo sa katwiran natin. Kailangan tayo tumawid sa katwiran ng Diyos. Kasi we cannot live at the same time by our way and the way of the Lord. We must have to surrender our way and get to the way of the Lord. Only the right path is the path of the Lord.
Sa pamamagitan ng salita, tinutugon tayo ng Diyos. If we receive His Word, sabi ko nga po, anuman ang estado mo ngayon, magkakaiba tayo ng dala-dala. Tandaan niyo po ito. Pinipersonal tayo ng Diyos dahil tayo bahagi ng katawan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng ikumpara ang ating sarili sa labas. Dinadala tayo, iniipon tayo ng Diyos rito para hubugin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tonight, let's make an inventory. Lalo sa aking kapwa tatay. Alam niyo po yan. Sabi ko nga kanina, medyo naghalo yung emosyon dahil minsan may ginawa ko sa bahay, dun sa drainage namin. Pero habang nagpe-prepare po ako rito, parang napakasimple lang, maliit lang na bagay. Pero imagine kung ito yung maging hadlang sa ating kahilingan sa Diyos, hindi ba dapat isuko natin at magpaayos? Kasi mga kapatid, ito yung panahon dapat seryosohin natin ang mag-inventaryo sa ating estado. Ito na yung time. Huwag nang ipabukas. Things could happen even right now. Maalala niyo sa Cebu noon, bigla na lang sila binaha madaling araw. Paggising nila sa mahimbing lang tulog, sa paggising lang hindi nila alam kung saan sila lalabas dahil sila'y lumulutang na sa tubig, nasa siling na sila. Could it be possible to happen also here? Yes. Likha rin sila ng Diyos. Ginawa niya nga sa panahon ni Noah. Pero ito yung maganda. Hindi kailanman magbaba ang Diyos ng pagpapahirap sa atin kung hindi muna tayo pinawarningan sa pamamagitan ng Kanyang mabiyaya at mapagmahal na salita. Sabi ko sa anak ko, witness ka sa mga tinayuan ko bilang tatay mo nananampal. Nasasaktan ako. Dahil nahihirapan ka mag-confess. Laging lumalabas sa bibig mo, ang sakit kasi. Langwahe ni Satan yan. Satan is a tormentor. Pero dapat sabihin mo kahit paanong gagawin ni Satan, mas dakila ang Diyos ko. You will receive what you will confess because we have a high priest hanggang sa oras na ito. Mga kapatid, sa bawat estado nyo, hindi ko alam, but God knows. Pati nyo rin. Hindi bilang tatay, sabi ko nga, marahil hindi akma ang aming pangungusap sa inyo, sa inyong mga pandinig. Pero titiyakin ko sa iyo yan ay ikabubuti nyo. Ulila na ako sa nanay at tatay. Ngayon ko lang nare-realize, yung mga parang hindi ko matanggap na payo nila noon, totoo pala. Totoo pala. Bakit ko pa sila sinagot nung time na yun? Dahil nung time na yun, hindi ko matanggap, pero napag-uunawa ko. Kaya pala yung tatay ko noon, hindi bale, wala siyang ulam. Ipapakain niya pa. Sabi ko sa tatay ko, hapagkainan. Ano naman ang ginagawa niyo yan pang? Ano ilalakas niyo? Bakit puro ulong kinakain niyo yan sa galunggong na pirito? Ang dami naman. Hayaan mo na sa mga kapatid mo nakakabata. Ganun pala ang tatay. Ang pinaghirapan ng tatay, ibigay sa nanay. Ang nanay, yan ang mag-handle para sa pamilya. There was once, meron akong narinig, tumanda na, nag-graduate na yung pinaaral na isang matagumpay, magandang trabaho, nag-birthday ang nanay. Ito, sinasabi ko ito, pero hindi parang magtampo kami yung mga tatay. Ano? Sabi, nag-birthday ang nanay, hindi sis, nabibless ako sa, dahil ginagawa rin ng mga anak ko yan. Nabibless ang nanay, sabi na, yung mga sweldo, mga naipon niya, ito yung una kong sweldo, buong buo para sa yunay. Dahil mula nung ako'y nag-aral, mula umpisang pag-aral hanggang nag-graduate, ikaw lagi ay nariyan. Tapos, pagkatapos nun, tuwan-tuwa yung nanay na tumanggap. Pagkatapos nun, saan naman ang para sa tatay mo? Kailanman di ko nakikita si tatay, laging nasa trabaho. Hindi niya ako ginabayan. Hindi ko siya nakita. Bawat meeting sa school, wala siya.
Bawat tawag sa school para makikita wala siya. Ang ginawa ng nanay, anak, ito yung salamat sa regalo mong ito sa akin. Alam mo ba kung bakit wala ang tatay mo? Ang tatay mo sa lahat ng panahon na yun. Alam mo ba kung bakit meron akong naibibigay sa iyo? Yan ay mula sa tatay mo. Lahat ng panahon na wala ko ay dahil ang tatay mo ay naroon nagtatrabaho, kaya ako naman ang lagi mong nakikita. Kadalasan hindi balanse. Hindi ako nagsasalita ng ganito dahil tatay ko. Pero mga anak na buhay pa ang inyong nanay at tatay. Makasumpong kayo ng dakilang kaluluguran o pabor sa Diyos kapag balanse ang pagmamahal niyo. Matalas magsalta ang tatay, pero walang tatay kahit adik, mabuti yung plano. Lasenggo tatay ko noon, pero nagpapasalamat kami pag lasenggo. Panahon namin na magkulitan, walang palo. Pero laging may magandang pasalubong sa amin. Kasi lasing eh. Pag hindi lasing, wala kaming pasalubong. Di ba maganda? Kaya nga sometimes we fail to appreciate everything na ginagawa sa ating mga magulang. Kung ang magulang nyo payuhan kayo, na sa Diyos na kayo sa salita. Kailangan sumunod na kayo sa Diyos. Laking pasasalamat kayo dahil meron kayong tatay na ganyan. Sa panahong ito, 1 in a million now ang tatay na meron takot sa Diyos. Would you want to be a part of them or a number of them? Mga kapatid ko, masyadong personal itong pangusap mo. What's the use na pag-usapan natin ang message na walang makita sa ating buhay? Dapat mahayag na tayo totoong mananampalataya. Kung tayo ay mga anak pa lang, obligasyon natin, we are duty bound to respect our parents. Huwag kayong magbingi-bingihan. Walang ibang pangarap ng magulang. Go to church sa panahon ng gawain. Tandaan niyo po ito, pag ang Diyos maningil sa inyo, wala kami magagawang magulang. Ginawa na yan sa panganay kong anak. Luhaan kami mag-asawa. Sabi ko na yung umaga, anak, walang ibang nagmahal sa iyo nang higit kundi ang nanay mo. Kaya wag mo siyang sagutin ng ganyan. Kaya sa emosyon na rin nanay ko, ang nanay mo. Pati siya, rumurupok na rin ang kanyang lupang katawan dahil sa pagmamahal sa iyo. Marami kang tinulungan, sabi ko, hindi ako nanunumbat. Pero sa panahon mo, saan na sila? Nanay mo na iwan. Above all, ang Diyos na hindi nagkulang sa iyo. Nung tumalikod ka dahil nagturo ka, ayaw mo kay pastor, ayaw mo sa anak ng pastor, ayaw mo sa elder, sinabihan kita magpalugi ka. Na misinterpret mo ko, mabuti pa sila. Naintindihan mo, ako hindi na anak mo. Minsan mahirap unawain ng tatay. Pero sabi ko, alak, dun pa lang sa pasimula, nung nahulog ng pagkakamali sila Adan, anong ginawa mo? Yung babae kasi. Ikaw, babae, anong ginawa mo? Yung serpente kasi. Tinanggap pa ng Diyos, hindi. Hindi tumatanggap ng Diyos. Bakit nagawa mo ito? Kasi si tatay. Bakit wala kang ganang pumunta sa church? Kasi tatay ko at nanay ko, nag-aaway naman. Wala kayo doon. Hindi nyo pwede dahilan yun. Every individual has an obligation. Tandaan nyo ito mga anak, kahit gaano kayo kabait, pag hindi kayo tumalima sa salita ng Diyos, mayroon laging consequences habang nabubuhay kayo rito. You may gain everything you want to gain here on earth. Pero tandaan nyo po ito, may consequence yun. The mother, di ba? In very detailed si Brother Branham, the mother is the 5th gospel and the 11th commandment of God. Imagine, sinunod mo yung 10 commandments, nanay mo hindi mo sinusunod. Sasablay ka.
At pero kung sundin nyo yung nanay nyo, alalahanin nyo na binhi kayo ng tatay nyo mula sa lineage ng Panginoon. Kung mahalaga yung bedding ground, mahalaga rin yung binhi. Kung kaninong binhi nang galing. To God be the glory. Meron kong gustong basahin to para mag-pray na tayo. Yung first dyan, no? Babasahin ko lang ito. Ituloy lang natin, tapusin natin to, no? Saan na ba tayo kanina? 21. Beloved, and this is the commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another. You could just imagine, mga kapatid. Lahat tayo na tinipon ng Diyos, meron tayong obligasyon, whether we like it or not. Magmahalan tayo sa isa't isa, kahit ayaw mo sa akin, Brother Mike, obligasyon mong mahalin mo ako. Dahil obligasyon ko rin mahalin kita, kahit meron akong ayaw sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sisters, in Christ, magmahalan tayo. Kahit meron kayong ayaw sa akin, obligasyon yung mahalin niyo ko. Sabi nga ni Brother Michael, love your enemies. Huwag niyo akong ituring kaaway. Para maobliga kayong mahalin niyo ko. Ako po ay isang mababang kapatid niyo, mababaw ang kaalaman. Wala akong pwede may pagmamalaki sa inyo. Mga magulang, kayo mga estudyante, di ba? Makinig po kayo ito. Ang anak ko, yung si Junel, yung nasa barko ngayon, ito, narinig ito ng kapwa mga elder na, there was a time, broke na ako, financially broke. Wala akong pambayad sa bahay, naputulan kami ng kuryente, kinuha ang metro, pero hindi ko dinadala sa pulpit. Hindi alam ng kapatiran na ganun ako. Yung mga may hiram sa amin, kasi meron pa rin 100,000 that time na pahiram ko. Maningil ka kasi, sabi ng asawa ko. Halika, pasa Diyos na lang natin. Kasi pagka hipuin sila ng Diyos, di magkusa sila. Kasi ako, alam ko yung scripture huwag kang maningil sa pautang mo sa loob ng bahay niya. Antay mo lumabas, pwede. Pero sa loob, huwag mong puntahan. Baka mamaya yan, hindi niya matanggap yung paniningil mo, magpapakamatay pa, pananagutan mo pa. Di ba? Kasi maraming ganyan. Di ba ngayon, ang nagpautang siya yung, ano na ngayon marami ngayon sa world, di ba yung nangungutang, sila yung pag masingil. Now, isipin mo ngayon, so meron, kagaya ng biktima sa kapatid natin na inobligang mangutang para lang matulungan. Mali naman yun. Imagine yun. So, mga kapatid, ito yung gusto ko pong maidiin sa bawat isa sa atin. Kasi nga, mga kapatid, 8:30 pa lang naman, naranasan po natin ang tutong aktual na buhay. Di ba? Aktual kasi ito. So, sabi ng anak ko nung 4th year high school siya pa, gusto ko magsiman. Sige anak. Kung yun ang gusto ko. Sabi niya sa akin, sabi ng mama niya, alam mo ba kung magkano ang tuition fee? Di ba? So, magkano ba? Sabi ko naman, di ba? Sabi niya sa akin, 75,000 lang naman ang per sem. Oh, 75,000. May pera ka ba? Hindi ka nga makabayad sa bahay. Anak ako ni Abraham. Tinaas ko kamay ko. Anak ako ni Abraham. Di ba? My God will always provide. Hindi ko pa kailangan ngayon, nakalaan na sa akin yan. Madaling sabi, tuloy mo lang pa. O pa, pero kung makakuha ko ng sponsor, maging scholar ako. Yan ang gusto kong pakinggan. Praise God. So, anong ginawa ko? Paluhod-luhod na ako. Sa umaga, basa. After 1 hour, nakabasa ako, napapaluha ko, balik ako sa kwarto, Lord. Hindi lang 3 times a day, Brother Jerry. Because of desperation. Nagulat ako, naikwento niya rin, nung gano'n lang sila lang, 2 lang sila sa kaklase nakakaawa dyan sa TESDA. Doon sa gate 3 ba yun? Yung TESDA that time, pupunta doon, na parang nag-orient sila, walang magulang. Mahirap nga kami, halos wala nga. Baka kung nung time na kailangan ako doon, baka lakarin ko na lang. Para sa makatipid ako
So ngayon, dumating yung bunso kong kapatid. That time, nagtatrabaho sa Bombo Radio. Sabi niya, Nel, kamusta? Kinukumusta mo anak ko. Tita. Anong plano mo, fourth year, anong gusto mong maging? Tita, gusto ko sana maging seaman eh. Pumasa na ako sa TESDA sa Norwegian. Kailangan ko kailangan pang medical. Magkano ba? Hindi ko lang alam, tita, pero siguro baka abutin 10,000. Nagpe-pray lang ako. Hindi ko kausap kapatid ko, hindi ako lumapit kahit kanino. Ay, ganon? Kailan mo kailangan? Yan ang maganda eh. Nakikinig lang ako. Kailan mo? Nagtatrabaho ang Diyos because God works in both ends. Huwag kang humiwalay sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos magtatrabaho. Biglang, sige, huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahal doon. Ba't natuwa rin yung anak ko? Diba? Lalong natutuwa ako bilang tatay. Wala na akong trabaho eh. Diba? Dumating, following week, dinala ng kapatid ko, 20,000. 20,000, sumobra pa nga. Naging pera niya pa na pumunta sa Cebu after medical. Yan po ang truth, mga kapatid. So, sa mga mag-aaral, sabi ko, pagkatapos, Nel, bakit naman seaman ang ginusto mo nga pala, sabi ng nanay niya. Pagkatapos, kasi wala nga tayong pera eh. Yun lang sagot niya. So mga kapatid, naging mabuti yung mga anak kong tatlo, maging si Janmar. That time, mga sahod nila, iniintrigan nila yung payslip nila. Sabi ko, anak, matutunan yung i-manage yung pera nyo. Pera nyo yan. Yung pangangailangan natin. Sige. Hanggang dumating yung time na sinabi nila, matanda ka na pa, huwag na magtrabaho. So, sa akin, paano na kung mag-asawa ng mga anak natin, to God be the glory, anak ako ni Abraham. Hindi pa niya ibubuhos ni Lord. Kailangan mawala yung mga anak ko, magsipag-asawa sila at makikita mo muli ang kamay ng Diyos. Yan ang sabi ko sa asawa ko. Maging sa gabing ito, mga kapatid, sa ating pagluhod, tandaan niyo po ito, ang Diyos natin din nagbago. Pero seryoso siyang ayusin tayo para walang hadlang sa lahat ng kahilingan natin sa Kanya. Kalimutan natin lahat. When we enter this room, we must have to forget everything. Kaya sabi ko nga, pagbuhay ang cellphone nyo, patayin yan that you may not be connected. Hindi kayo maapektuhan. Kailan you and Christ alone. At paglabas nyo, you will bring home what you desire in your heart. Kaya nga, sabi ko nga, bilang deacon, paalala lang po sa inyo, next time around, siguro, magkaroon tayo ng parang ano ba yung tawag nun? Yung card, ano ba yun? Yung malilit na papel na ganyan. Para kung meron tayong prayer request, prayer card, di ba? At least na dadalhin na, hindi yung last, para agad-agad nandito na sa pulpit. So, siguro, for the glory of the Lord. Bakit? Naniniwala ko, mga kapatid, na pag tayo sama-sama at nagkakaisa sa kahilingan natin sa Diyos, naniniwala ako na may magagawa ang Diyos. Huwag kayong maniwala na walang magagawa ang Diyos. Diyan sa dulo, mga kapatid, hindi ko lang alam kung inaawit nyo ba ito. Naawit nyo ba ito? Awit ito. Bago tayo dumulog. Please sing, let me be pleasing to you. Susuma mo ito eh. Let everything that I do, Lord, be pleasing to you. Praying, let everything I pursue be pleasing, O Lord, unto you. Lahat tayo itatayo at awitin natin yan, mga kapatid. Praise God. Mula sa ating puso at mamaya tayo magsiluhod. Praise God. Pleasing, let me be pleasing to you. Let everything that I do, Lord, be pleasing to you. Praying, let everything I pursue
be pleasing, O Lord, unto you. Minsan pa, tayo luluhod pagkatapos, pleasing. Let me be pleasing to you. Let everything that I do, Lord, be pleasing to you. Bring everything I pursue, be pleasing, O Lord, unto you. Nawa sa gabing ito, maghumingi tayo ng tulong sa Diyos na manalangin tayo na katanggap-tanggap sa bibig sa Panginoon. Not our way, but His way in us para malugod natin ang ating tatlong. Tayong lahat ay mag-i-yuko. Bakit ba mag-i-tuhod? O Diyos na dakilang, mabiyaya sa bawat kapong tatay, meron siya sa mga kabigatan mo sa ating mga kapagpalisan sa iyong mabiyaya sa paano ko magkakasinan dahil ninyo wala ko rin at doon ko mga magaling mo na rin doon kung sa ulit sa kaaya-aya sa Lord sa iyong pamilya. Lord, ikaw ang hindi namin sa mundo. Amin ko, Lord, kung saan ko na. Pagkabali mo kung magaling
Naniniwala kami tanong na tayo, Diyos, na wala na kami magkatiyakan sa ikaw. Amen, Lord. Wala na kami, O Diyos. Amen. Pag-asa kundi ikaw. Amen. Awang banal. Nakita mo ang aming munting bilang, but we are very privileged people. Dahil hindi mo kami nilagpasan, O Diyos. Sa bawat kami tumatawag sa pangalan mo. Amen. Hindi mo kami binibigo, Ang banal. Amen. Lord, we just want you to have preeminent sa bawat buhay namin. Lord, pamunuan mo kami mga banal dahil ikaw kinikilala namin sa pambayari sa aming buhay. Amen. Sa gabing ito, Diyos, salamat po. Salamat
merong Diyos na nagbibigay sa amin. Panginoon, the privilege na nagayong Lord. Hallelujah. And to thee will we give all the glory, honor, and praise you. Thank you again tonight. Thank you for your presence. Thank you, Lord, for everything. Salamat sa mga salita mo, sa pamamagitan ng iyong mensahe. Na tunay, Lord, you're so serious. Panginoon, na kahit sa malilitang pagkukulang at pagkakamali, Lord. Ay, Lord, gusto mo kaming makalaya, Panginoon, at lubusang malinis sa Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nalulugod, Panginoon, na pagpalain mo kami according to for the glory of your name. Lord, gusto mong iwala muli sa iyong mabiyaya at pagpapalang kamay. Ang bawat desire ng bawat kapatiran mo na narito ngayon. Lord, huwag mo po sinagalag ka sa damang banal. Nagbigay sila ng panahon. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagpala sa kanila. Ikaw ang nag-away sa kanila. May we adjourn this prayer meeting tonight again with further blessing from you, Lord Jesus. We believe you are the God of all impossible, Lord, will become possible. Salamat, Panginoon, Amen. na meron kaming Diyos na totoong katugunan ng lahat ng aming Panginoon. Once again, Father, we praise you, we glorify thy name, Yes, my we Lord. worship you, we adore you, Lord. Amen. All honor and praises and thanksgiving be yours. All power be yours, Father. In Jesus Christ we pray. Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Enjoy my King, is what you eat. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Minsan pa, binibigay ko sa ating MC. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Joy, my King, is what you eat. Let me a sweet, sweet sound in your ear. Okay, let us pray. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Nakitang Diyos na po, Lord, minsan pa nagpasalamat kami, Lord God, sa aming ito, Lord God. Aming Lord God, ay tinatagpo mo, Panginoon. Lord God, pasensya, Lord God, na Yes, my Lord. subakop sa lugar na ito, Panginoon. Kaya, Lord, salamat kami, Lord God, na alam ko, Lord God, dinilig mo na kami ang panalangin, Panginoon. Lord, sa aming ito, Lord, na ayaw katapos, minsan pa, Lord, ang habag mo, patuloy sa amin, Panginoon. Yung mga dating araw, Lord, na aming nakikisaluma sa mundo, Panginoon, muli kami sa bahan, Panginoon. Patuloy mo, Lord, kami kabayan, Panginoon, ang malakas sa iyong harapan, Lord, na may katapatan. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, gano'n. Gawa namin ang kamay, Panginoon. Ito yung kami sa bahan, Panginoon, hindi yung sa lubos ng mga pangalan. Mag-isa kami ito, Lord God, ang bawat isa uwi, Lord God, ang palingan mo, Panginoon, ang pagnubay. Patuloy, Lord, ikaw at Panginoon, na marating sa bawat tahanan nila, Lord God, na mapayapa. Lalo na, Lord God, ang aming mga kapatid na malayo, sila, Lord God, sa paligid, Panginoon. Patuloy mo sila kahabagan, Panginoon. Pagpalain, Panginoon. Maging, Lord
God, ang aming mga munting blessing, Lord, na magkasadasaluhan, Lord God. Patuloy mo lang yung bless, linisin mo. Maging kalusugan, Lord, sa aming sikat ng katawan mo. Lord, salamat minsan pa. Ang lahat ng ito, Lord God, ay pinalaki lang namin at pinululhatin, Panginoon. Yes, Ang lahat ng kapukilan ay tanging sa iyo lamang. Sa iyong mga pinagpapahal. In Jesus Christ we pray. Amen. Ay, pangkawayan. Pure as pure